Madayaw Davao, among itanyag kaninyo ang programang saktong kapares sa inyong pamahaw. Serbisyo ug balita, siguradong busog ka. Matag buntag, Davaoenyo ang bida. Kasalo sa inyong pamahaw, kasalo sa balita ug impormasyon. Madayaw Davao! Davao. Madayaw, Davao, madayaw, 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 Davao. Hey, yeah, 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 yeah. 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 Madayaw, 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 Davao. Madayaw, 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 Davao. Madayaw, 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 Davao. Madayaw, madayaw, Davao. Madayaw, 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 Davao. Madayaw, 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 Davao. Madayaw, 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 Davao. Madayaw, madayaw, Davao. Balud sa kabag-uhan, miagay ay sa dakbayan. Padulong sa kauswagan, alang sa tanan. Magpadayon sa taob, magpadayon sa hunas. Sa balud sa panaghiu, sa walay sulog nga makabanlas. Midagay-day sa kahayag, ang balud sa mga gasa. Dawaton ta og isabwag sa matag usa. Madayaw, 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 Davao. Madayaw, 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 Davao. Madayaw, 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 Davao. Madayaw, madayaw, Davao. Kagutom ka talagman, kalisod batukan. Amo mahon edukasyon, kalinaw, kinaiyahan. Negosyo, turismo, Trabaho, magmalahot tayo. ekonomiya, agrikultura. Infrastruktura, palambuon. Sa kauswagan, walay Davaoenyo nga mabiyaan. Magkahit usa ta alang sa progresibong dakbayan. Madayaw, 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 Davao. Madayaw, madayaw, Davao. Matag usa. Madayaw, 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 Davao. Madayaw, 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 Davao. Madayaw, 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 Davao. Madayaw, madayaw, Davao. Madayaw, 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 Davao. Madayaw, 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 Davao. Madayaw, 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 Davao. Madayaw, madayaw, Davao. Kagutom ka talagman, kalisod batukan. Amo mahon edukasyon, kalinaw, kinaiyahan. Negosyo, turismo, Trabaho, magmalahot tayo. ekonomiya, agrikultura. Infrastruktura, palambuon. Sa kauswagan, walay Davaoenyo nga mabiyaan. Magkahit usa ta alang sa progresibong dakbayan. Madayaw, 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 Davao. Madayaw, 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 Davao. Madayaw, 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 Davao. Madayaw, madayaw, Davao. Mabuhay ug madayaw dakbayan sa Davao. My name is Angel Alicaba, your Patnubay ng Davao 2025. Today is June 5, 2025, adlang Webes, ug karon adlaw maguban-uban ta para ihatod kaninyo ang mga istorya ug balita gikan sa City Government of Davao kay ugma holiday alang sa Eid al-Adha alang sa atong mga kaigsuunang Muslim. Tutok lang mo sa Madayaw Davao kay gawas sa kumpleto mo sa mga impormasyon, papusog pa mo sa mga papremyo kay manghatag ta unyang taod-taod. At ang ikana, sugdan na nato ang atong paghatod sa mga balita. Nagpadayon ng paghatag ug nagkadaiyang serbisyo sa Peace 911 subay gihapon sa ilang anibersaryo. Ulahing nakabenepisyo sa Peace 911 Caravan mao ang Marilog District. Ania ang report.
Binuhan sa 2,600 ka mga security personnel ang ipang-deploy sa Davao City Police Office kon DCPO aron mahimong hapsay molinawan ang selebrasyon sa Duao Davao Festival sa Dakbayan. Kini na ikaduhang higayon nga ipahigayon ang maong festival din sa syudad. Ano na man monitor sir no sa ato ang nabay threat ang seguridad sa Davao City, and so far nagpabilin nga walay threat sir no ang seguridad sa Davao City in coordination with our partner agencies nga naadri sa ato ang syudad sa Davao. And ang ato ang sir Davao City Police Office tourist police units is naa sa mga tourist spots sir no, and usahay ganin naa sa mga malls para masiguro nato sa nga ato ang mga bisita, ang mga turista sir nga naadri sa ato ang syudad sa Davao is safe and secure kanunay sir. Mo na ato ang giikuan sir no, ginaka-proud sa Davao City kay one of the safest city bayata sir, mo na kailangan nato nga ma-maintain ni sir no, and kanunay sir makuha ni nato sa balik-balik nga istorya ang ato ang culture of security dako kay siyang impact sa atong peace and order. Sugdan ang selebrasyon sa maong festival nga puno sa mga kasadya karong Hunyo 5 sa alas 6 sa gabi sa Rizal Park. Gipahimangnuhan sa DCPO ang publiko nga sundo ng tanang security protocols alang sa kalinaw ug kaluwasan sa tanan. Para sa Madiyaw Davao, ako si Lawrence Igloria. Davaoenos, balikan nato ang balita kalabot sa padayong paghatag og nagkariyang serbisyo sa Peace 911 subay gihapon sa ilang anibersaryo. Lahing nakabenepisyo sa Peace 911 Caravan mao ang Marilog District. Ani ang report? Mga nagkadaiyang serbisyo ang gihatod sa Peace 911 ngadto sa mga residente sa Marilog District ning syudad. Kini ato sa selebrasyon sa ika-7 nga anibersaryo isip buhatan sa pagpadalipod o pagpatuman sa kahapsay sa syudad, ilabi na ngadto sa mga hilit nga lugar. Lakip sa mga libreng serbisyo nga gihanyag mao ang eye check-up ug medical consultation, tuli alang sa mga kabataan, libreng gupit, legal aid consultation, pag-ibot sa ngipon, pagpanghatag og tambal og vitamina, distribusyon sa contraceptives sama sa pills o condoms alang sa family planning program, panghatag og libreng mga tsinelas sa mga kabataan, uban pa. Sumala sa buhatan nga ang tibuhok kalihukan o sa kapaningkamot aron mapadayon ang ilang mandato nga maghatod og tinud-anay nga serbisyo, seguridad ug suporta ngadto sa mga komunidad nga nanginahanglan. Subay sa tumong sa Davao City LGU nga masiguro ang kalinaw ug kalambuan sa tanang dapit. Ipasalamatan sab sa mga residente ang inisyatibo nga ilang gihulagway nga dako kayong tabang ilabi na sa mga kabus ug walay kapadulngan sa mga serbisyo nga medikal ug legal. Samtang magpadayon ang buhatan sa aktibo nga pagtabang ngadto sa mga conflict-affected areas sa syudad, inaagi sa holistic na pamaagi sa paghatod og serbisyo ug kalinaw. Para sa Madiyaw Davao, ako si Simon Abarasolo. Karong adlaw unyang gabi na formal nga abrihan ang Duao Davao Festival. Subay niini atong sayron ang security preparation sa Davao City Police Office kauban ang spokesperson sa DCPO Police Captain Hazel Tuazon. Good morning, Ma'am Hazel. Yes ma'am, good morning ma'am. So akong gusto pa i-question no, kumusta ang dagan sa pagplastada nato sa seguridad alang sa Duao Davao Festival? Yes, so ang Davao City Police Office ma'am no is andam na for the Duao Davao 2025 from June 5 to June 29 ma'am na atay 2,670 PNP personnel ma'am. Apil na po dihang ato ang force multipliers and police auxiliaries ma'am no. Mo na ato ang data figure for the deployment nato ma'am para masiguro nato ma'am ang seguridad for the Duao Davao, and then dili lang na 2,670 ma'am no kay wala pay apil diha ang other safety and security clusters nga naa diri sa ato ang siyudad sa Davao ma'am, like the PSSO headed by our Police Lieutenant Colonel Sumagaysay and other security and safety clusters ma'am nga naa po diri nga maghatag pud og serbisyo for the security sa tanan nga mosalmot ma'am.
So basically, murag prepared na jud karong opening sa Duao Davao Festival, ma'am, no? Yes, ma'am, 100% ma'am. Kaya nga to ang Davao City Police Office na agyutay kanunay nga coordination sa ato ang local government unit kung unsay mga programa, ma'am. Kay always gyud na naga-support ang Davao City Police Office sa mga programa sa local government unit. Kay mo pud na ang among isukli, ma'am, no, sa mga support nga nahatag sa local government unit sa mga programa sa Davao City Police Office. Okay, so i-refresh na to, ma'am, no, ang mga Davaoenyo. Unsa ang mga do's and don'ts sa mga mutambong sa aktibidad sa festival? Yes, ma'am. I-remind lang na to, ma'am, no, ang Davao City, one of the best practice sa Davao City is the safe, ma'am, na culture of security. And part of that, ma'am, is the bawal magdala og backpack sa mga ingon-aling nga mga event. Kung magdala og ka ng tubig, kailangan makita kung unsay sulod. Then bawal ang mga bladed weapon, pointed object. And most especially, ma'am, bawal gyud ang firearms no inside the event. And also, ma'am, bawal ang laser lights and ang drone, ma'am. Dili pwede nga maggamit og drone without the permit from the Public Safety and Security Office. Okay, so dapat i-take note to ninyo mga Davaoenyo sa mga muapil sa aktibidad sa Duao Davao. Karon kay dili lang man security ang atong bantayon karon panahon na, ma'am, ilabi na nga do na tay ginamonitor nga pagkuyanap sa sakit. So apil pud ba na sa inyong ginatutukan nga health protocol sa mga manananaw? Yes, ma'am, ang Davao City Police Office, ma'am, no, sama sa imong giingon nga dili lang security nga buwag ginabantayan, and part of that, ma'am, is ang pagtan-aw sa mga tao kung naa ba sila yung mga siguro, ma'am, sila mga gipamati. But then without the without the instructions from the local government unit sa mga katuang kapulisan mga dapat i-implement during the event sa Duao Davao, mo follow rin may makunsay mga instructions coming from the local government unit, especially from the City Health Office. Okay, so naa ba kay mga mensahe sa mga personahe sa kapulisan nga mo siguro sa festival ug mensahe ngadto sa mga Davaoenyos nga mo apil sa mga aktibidades sa Duao Davao Festival? Yes, ma'am, from Davao City Police Office, ma'am, no, in behalf of our Acting City Director, Police Colonel Hansel Emarantan, kami, ma'am, kanunay may mga pangayo og tabang from the community, especially sa ato mga kapulisan, ma'am, nga sunod-sunod ang ato mga activities, ma'am, no, nga tagaan nato og seguridad. Ang amo lang gyud gipangayo is kooperasyon sa tanan para mahimong successful ug peaceful ang kaninga event for the Duao Davao 2025. At dili gyud nato kalimtan, ma'am, no, nga ang rason gyud kung anong mga successful ang mga event diri sa Davao City gumikan sa pagkadisiplinado sa Davao City. Mo nang paningkamutan nato nga ma-maintain ang peace and order sa ato ang siyudad sa Davao. And sa ato mga kaisonan, ma'am, the culture of security nga kung naay makita, magsalita, mag-report para ma-aksyonan dayon sa ato mga kapulisan. Ayan, so daghang salamat Police Captain Hazel Tuazon, DCPO spokesperson. Karon ato na pong iano kay Miss Gwen o kay Ma'am Dico. Mabuhay ug madayaw! Mabuhay ug madayaw! My name is Gwen Darvin, your first runner-up Reyna ng Davao 2024. Ug ako si Dico Morano, ang inyong Reyna ng Davao 2024, second runner-up. Tutuki ang among kaanyag kay kami karong adlaw maghatag kaninyo og swerte og mga papremyo. Davaoenyos, andam na ba mo? Kinahanglan updated na kanunay sa mga showbiz happening o mga balita sa atong paligid. Unta, tantanan nakatutok sa Madayaw, Davao. At ang atang og ayamog hawa diha. Kung mitutok ka mo sa Madayaw, Davao, syempre, dili lang balita ang inyong maangkon. Tungod kay aduna ka may chance nga makadaog og mga papremyo. Paunsa man kini? Kung ikaw nagtanaw sa atong live online, pakuratan ka na mo o hatagan ka na mo og papremyo sama sa basta sikreto unya na lang. So guys, diha lang mo kay mangita ata og mahatagan og papremyo. Padayon sa pagtutog kay mobalik pa ang Madayaw, Davao! Madayaw, Madayaw, Davao! Mga ate ug kuya, kabalo ba mo? Adunay ordinansa ang City Government of Davao nga i-encourage ang mga Davaoenyos to help and support the campaign of the city to combat terrorism. Mao kini ang culture of security. May nakita, dapat magsalita. Unsa ba ang 4 acts of the culture of security? Volunteer,
Voluntaryo mo pailawom sa mga inspeksyon sa mga lugar, sama sa mga checkpoints, entrance sa mga establishments, o sa mga venues sa mga selebrasyon o events aron masiguro nga walay nagabitbit o mga ginadiling mga butang sama sa IED, armas, hinagiban, droga ug uban pa. Report. Kung ikaw makabantay og mga kadudahang kalihukan sa usa ka individual o grupo lakip na mga unattended baggage, i-report dayon kini sa pinakaduol nga awtoridad o tawag sa 911. I-report ang mga individual o grupo nga nagapang-recruit para manggubot o gapang-recruit para moapil sa mga teroristang grupo sama sa NPA, ISIS-inspired, lakip niini ang Abu Sayyaf, BIFF ug uban pa. Remind, kanunay nga ipahinumdum sa mga higala ug pamilya ang tanang security, safety ug health regulations dinhi sa Davao City. Participate. Ginaauhag ang tanan nga kanunayon ang aktibong suporta sa pagpatuman sa tanang security measures sa eskwelahan, simbahan, komunidad, ingon man sa opisina o trabahuan. May nakita, dapat magsalita. Kitang tanan adunay responsibilidad ug angay nga mag-igmat sa tanang oras ug panahon. Hinumdumi ang 4 acts of the culture of security: volunteer, report, remind, and participate. 0908-818-4444. Bata, usaba ka kabiktima sa pagpangabuso o pagpangulata. Ate, kuya, doon na ba mo'y kaila nga pinasagdan nga mga bata? I-report tayon kini aron maaksyonan pagpangabuso atong batukan, katungod sa mga bata atong protektahan. Kini nga mga numero atong tawagan: 0908-818-4, 0908-818-4, 0908-818-4, 0908-818-4444. Gipahigayon sa lokal nga panggamhanan pinaagi sa City Social Welfare and Development Office ang Summer Camp 2025 sa Bahay Pag-asa. Ang detalye sa report ni Lawrence Igloria. Napuno sa lingaw ang mga residente sa Bahay Pag-asa sa gipahigayong month-long summer camp sa maong pasilidad. Tumong niini nga mapalambo pa ang personal nga aspeto, pagpaligon sa panaghigalay ug leadership skills sa mga batanong lalaki nga mao ang Children in Conflict with the Law kon CICL ug Children at Risk kon CAR. Of course, ang month-long activities is number 1 ang Summer League. So more on sports fest gid na siya. So basketball, volleyball, table tennis, ana nga mga dula. And then, after ana, sa amo ang end part sa amo ang month-long is kato ang summer camp na mo. 3 days na siya, so naay mga community cooking mahitabo. So morning nakita ninyo karon nga naay mga area nga nagaluto ang mga bata. 3 days na siya straight. Lakip sa mga kompetisyon nga gipahigayon mo ang TikTok Remix Dance Competition, Poster Making Competition, Larong Pinoy, Mr. Camp 2025, Duet Rap Contest ug uban pa. Ang Summer Camp may usa sa mga mahinungdanong inisyatiba sa City Social Welfare and Development Office aron mahatagan og gahom ang mga residente sa Bahay Pag-asa. Ang message nako sa mga bata nga magbinuotan. Magtuman sa magrespeto sa ginikanan, maghimo og maayong buhat. Ang desisyon nila kinahanglan pabor sa ilang kaayuhan. Dili sila maghimo og ang mga choices nila dapat tama. Kay mao na siya ang lead nga maayo ang ilang kaugmaon. Nagpadayon sa pagtanyag og komprehensibong sistema ang Bahay Pag-asa sa pagsuporta nga naglakip sa temporaryong kapuy-an, psychosocial interventions, spiritual services, work mitigation, practical skills development ug educational assistance sa mga residente niini. Para sa Madeo Davao, ako si Lawrence Igloria.
Nagapadayon ang hugot nga pag-monitor ug contact tracing sa Davao City LG pinagi sa City Health Office sa mga kaso sa monkeypox ug mpox sa syudad. Ano ang report? Gibutyag sa City Health Office sa gipahigayong regular session sa 20th Davao City Council nga nagapadayon ng ilang pagmonitor o contact tracing sa mga kaso sa monkeypox o mpox sa Davao City. Sa karon mitala na og 7 ka kaso sa mpox ang syudad. Gikan sa 49 ka mga close contact sa mga nagpositive sa mpox, 35 na ang nakakompleto sa 21-day monitoring nga wala nagpakita og bisan unsang sintomas sa mpox, samtang ang nahabilin nga 14 kasamtangang gipailawon pa sa obserbasyon. We will reassure the Davaoenos po with the help of course, the CESU headed by Ma'am Farah Clamor na we're doing contact tracing and we're also in contact with the rin po sa mga heads din po doon like sa SPMC kung asan po sila like sa mga DSO kung asan po na yung mga nakatira or yung mga patients po. Ugot nga nagapatuman og mga health protocols ang CHO isip kabahin sa mga prevention strategy lakip na ang pagpractice sa husto nga paghugas sa kamot, paggamit sa mga sanitizer, pagdisinfect ug paglikay sa mga intimate interactions labi na sa mga individual nga gidudahang anay sakit. Matod ni Farah May Clamor, head sa City Epidemiology and Surveillance Unit, miingon nga ang 4 sa 7 ka mga kaso sa mpox ang na-recover o na-discharge na sa ospital. Sa lahat ng district, we have 18 districts. We have disease surveillance officers monitoring all cases reported. Hindi lang sa mpox, all other infectious diseases na maging threat sa community. Para sa Badayaw Davao, ako si Lawrence Igloria. Reyna ng Davao Top 20 finalist gipaila-ila na sa publiko. Atong sayra ng highlights sa bag-uhay lang nga session and press conference sa Reyna ng Davao 2025. Formal na nga gipalaila sa publiko ang top 20 finalists sa Reyna ng Davao 2025. Kini ato sa gipahigayong sashing ceremony and press conference 2025 sa usa ka mall sa syudad. Usa-usang nirampa ang 20 ka mga kandidata ug garbo dayon kini nga nagpailaila sa ilang mga pangalan ug barangay nga ilang gipresenta. This is Kylie Noel Pasaje representing Barangay Mandu. This is your Reyna number 2. Dayong misalang sa usa ka fast talk session ang 20 ka mga kandidata aron nga mas madungagan pa ang excitement sa buong kompetisyon ug aron nga mas mailhan pa kini sa publiko. Career or family? Family, of course, because they're the reason why I'm here. To ignite, to inspire hope or to ignite change. To inspire, because I am here to inspire everyone, especially the members of LGBTQIA+ community. Coffee or tea? I love coffee because I love to have hyperacidity. Day or night? I love night because I love dog food. Beach or mountain? Beach or mountain? I love beach because I love to wear swimsuit. Usa-usa sa mga gitubag sa mga kandidata ang pangutana kabahin sa turismo ug mga isyu kabahin sa LGBTQIA+ community sa syudad ug usa-usa sab kini nga ang gipresenta ang ilang mga nagkadaiyang mga advokasya. Sama na lamang ni Reyna candidate number 19 na si Ninya Tanhay, usa ka AB Literature and Cultural Studies student nga dako ang iyang paglaom ug pangandoy nga mas mapromotar pa ug mas maedukar pa ang mga transgender women kabahin sa healthy and safe transitioning sama sa paggamit og sakto ug luwas nga mga pills and hormones, injectables ug uban pa. We should have safe transitioning because that can give a toll to our life if we do it irresponsibly. But I joined this pageant, sir, with a different advocacy, and that is protection of LGBTQ+ community against sexual abuse. Because this is personal to me. I've experienced it firsthand, and when I spoke out my truth,
it was brushed off simply because I am transgender. Sumala pa ni Tourism Head Jennifer Romero nga gawas sa mga pasabog sa Coronation 9, lauman sab karon ang bag-ong segment sa pageant nga mao ang Tourism Runway Challenge. Diin ipasigarbo sa mga kandidata ang mga nagkadaiyang tourist spot attractions sa syudad. They are all beautiful and everyone would agree. So atong top 20, nakuha gyud nato ang atong top 20 na they're really the official candidates for this year's Reyna ng Davao 2025. So this is just the beginning of the many events and activities that they will be joining. Kurunahan na kanang umaabot nga Hunyo 20 isip parte sa selebrasyon sa Duo Davao ang bag-ong Reyna ng Davao 2025. Para sa Maneo Davao, ako si Simon Abarsolo. Sulod sa halos usa ka bulan, nagkadaiyang aktibidad ang ipahigayon subay sa kasaulugan sa Duaw Davao Festival. Duha sa maong aktibidad mao ang Music Fest ug LGBT Pride Parade. Atong sayron ang mga detalye niini pinaagi sa organizer sa maong mga event. Let's welcome Wada Babaw. Good morning, Wada ba? Hi, good morning. Mabuhay ug madayaw, Angel. Mabuhay ug madayaw. And mabuhay ug madayaw sa tanan natong mga viewers. Okay, so unahon nato ang Music Fest. Can you tell us about this event? Unsa ang mga mahitabo ani? Alright. Para sa itong Music Fest, no, this is our second Duaw Davao Music Fest this year. And this will be happening on June 21, right here po sa Rizal Park Dome. And the event will be, we will start at 5 p.m. And aduna tay daghan kaayong performers. The catch is only these are Davaoenos, no? We have live bands and we also have DJs. Okay, so mga local performers jud na, no? So maayo po na siya kay ma-empower nato ang mga local performers diri sa Davao. Definitely, Angel, no? Kay para mapasigarbo nato ang ato mga talento sa ato ang mga Davaoenyo. Okay, karon na pod kay sa LGBT Pride Parade nabay bag-o karon nga ipahigayon sa parada. Alright, Angel, ang atuang LGBT Pride Parade this year will be happening the next day after the Music Fest natin. That is June 22. Actually, ang difference lang no from the last year is that ang atuang rota sa atuang parada mas gipataas siya, no? Kay although we started last year sa Rojas Avenue, which ang atuang kick-off dito gihapon sa Rojas Avenue, but we will be passing through going CM Recto, tapos Bonifacio, tapos Ponciano, tapos diri na sa atuang San Pedro Square para sa atuang final na destination ngadto sa atuang parada, no? Sumasalmot sa atuang parada. So ang mga Davaoenos pwede ba sila nga mo join lang dira or kailangan ba nila mag-register? Unsa ba ang proseso? Actually, ang atuang Davao, Duaw Davao Pride Parade, dili lang ni siya para sa sektor nato sa LGBT. This is actually open to all sectors and open sa tanang mga grupo nga gusto mo appeal. Apan, aduna tay cut-off of submission sa atuang para maka-appeal ta sa atuang parada. And the cut-off will be on June 13 kasi on the June 14th, aduna tay briefing and orientation para sa tanang mga sumasalmot para sa atong parada. So definitely, ang atuang parada is open to everyone, open sa tanang sektor. Okay, so kung gusto nila mo appeal, so magpa-register lang sila by June 13. Yes, Angel. Aduna tay online registration. You can actually visit the official page of Duaw Davao page, no? Naangad to ang link sa ato ang online registration. And if you also want to visit the City Tourism Operations Office, you can visit there and you can have a hard copy of our registration form para sa ato ang parada. Okay, so karon sir, imbitahan nimo ang mga Davaoenyo sa mga maong events na mo join sila sa mga events na ni.
Alright, amo ang ginaawhag ug amo ang ginaimbita ang ato ang makaigsuunang mga Davaoenyo. On June 21 will be our Duo Davao Music Fest. Alas 5 na siya sa hapon, magpagasugda nato ang ato ang event. Dinhi lang yun sa Rizal Park Dome, no? Atubangan lang sa ato ang City Hall. And of course, the next day will be our Duo Pride Parade. That will be on June 22. The kickoff will be at 3 p.m. at Rojas Avenue. And the culmination will be happening here also at Rizal Park Dome kasi following it, aduna na po tayo event nga Duo Davao Fun of Nights and Colors. Wow, so daghan jud day kay mga events. So see you ana mga Davaoenyos. Daghan salamat Sir Thank Wabad you, Angel. Babaw sa imong time nga gihatag sa Madayaw Davao ug good luck sa tanang mga aktibidad. Ug karon atong ipasa kang Gwen ug Dico. Mabuhay ang Madayaw! Welcome back! Mabuhay yung Madayaw! Welcome back, Mother! Yes, indeed. Andam na ba kadiko nga mga hatag-tag mga papremyo? Andam na kayo may mang share sa atong blessings, Reyna Gwen, no? So, karon sugdan na nato ang atong I hope ang tanan naka-follow o naka-share Yes. sa ato ang live. Oo. Karong buntaga. So, Apan karon, di ko yes. excited na kay kumanghatag og mga Me too, papremyo. Reyna Gwen. O ba Alright. ninyo ang hatag na ta? Let's go! Okay, Tapos so dito, karon mamili na ta Reyna course. Gwen sa atong mahatagan Naatay ng mga brush of members of blessings. LGBT here. Hi! Hello! Good morning! Mabuhay ang Madayaw. Atong tinawon, atong pagasusihon kung nagtanaw ba siya, follow og share sa ato ang Madayaw Tama. live. So for those who are watching still, Hi! What's search your in name? Facebook Hi, ang atong Mabuhay Madayaw og Davao page. Madayaw. Ako si Jamila Fuentes. Good morning, Miss Good Jamila. morning, Jamila. Nagtanaw gid ay siya. Nagasunod siya. correct. Nagatutok siya sa Na-share Madayaw po niya Davao. sa Madayaw Davao. Tama. Kay tungod ikaw, nagtanaw og nag-share Jamila, dawata kini pa premyo. Ayan, Yara. congratulations! Kahan ka na mo daan og kape. Ikaw na'y bahala magpaigo ana. O kaning bugas kayang nadawat nilong ang nadidaan, breakfast meal na siya. O karon O, sa karon, imo nadawat mangita nga gihapon grasya. ta. O saon maninimo pohon? Salamat kaayo, Davao. Hello? Alright, Hello, alright. hello. Hello, ayan. Unsa imong masulti sa ato ang mga papremyo? Daghang salamat kay makakauna ta. Bantog ra murag dili na pud ta uy mangita na pud tag kinanimaho naman siya. Magita na po tagline Lima, recipient sa atong Yes. blessings karong Hala, adlaw. di ko tanawa na diri ang atong mga government employees. Yes, we do have government employees from the local government Atong units of susihon our guys city. kung nag-follow, nagtanaw ba sila sa ato ang Madayaw Hello, live. Hello, Mabuhay mga Madayaw! madam. Good Mabuhay, morning, Madayaw. everyone. Good morning, good morning. Hi, kamusta? Hello, Kamusta, asa ato ma'am? asa na assign ma'am? Economic po, City Economic. Ooh. Yes po, same din po sa City Economic Enterprise. Yan, okay. Economic silang tanan. Of course, tanawo nato kung nagtanaw ba sila o na-share ba nila ang live. Atong Tama, i-validate tama. Nico. Alright. Paki-zoom in, sir, please. Correct. Nagtanaw. Karga. O karon, mangutan namin nga ka nagatanaw sa atong Madayaw Davao. Actually, dugay na siya kung nakatanaw sa Madayaw, Davao, no? Kahit tungod updated mi sa mga news, diri sa dakbayan sa atong Davao. Tama, Correct. tama. Ang atong source of media outlet Importante here kaayo nga sa atong kitang tanan. lokal. Kahibalo sa mga nahitabo o mga nanghitabo sa ato ang katilingban. Mangayo kong premyo kay Karon, oh, congratulations! Catch! Catch! Ay! Kana! Mama ni apay blessings. Grasya. Congratulations. Ayan, mother. Yes! Back to you, Angel! Padayon sa pagtutok, Angel.
Last year, atong nag-guest pod sa Madayaw, Davao, ang Reyna ng Davao. Tuig ang milabay matapos na ang ilang tahas, ug duna na pod bagong mupuli kanila. Unya sila manamilit atong hinabion ng Reyna ng Davao 2024. Rian Casa, good morning, Riri. Hi, mabuhay ug Madayaw, Davao, and hello to our patnubay ng Davao 2025, Miss Angel Alicaba. Hi, Jen. Hello, kumusta man, Ri? Okay lang, gwapo akong pagmata karon. Kaya of course, it's a new beginning and it's Madayaw Davao Live. Ready na ba sa opening unya sa Duaw Davao? Yes, more than ready. Okay, so karon unsay mo gibati nga patapos na ang imong reign as Reyna ng Davao 2024? Unang-una sa tanan, Jel, no, grabe gud ang changes when I was crowned as Reyna ng Davao 2024. So daghang opportunities ang na-open and isa siya katuig nga daghan kong nakatunan sa pagpanerbisyo and of course giving back sa atong community. And of course, a little bit sad kay pahumani na among reign as Reyna ng Davao. And of course, happy kay fulfilling ang among reign as Reyna sa Davao. Yeah, speaking of giving back, no, nakompleto ba nimo og buhat tanan tahas ilabi na ang imong mga advokasya? Yes, Jel. With the Reyna ng Davao platform, no, it has truly reached a much wider audience, no? Kay last year, I mean since 2022, I've been advocating for gender-affirming hormone therapy with the help of Philippine Professional Association for Transgender Health. And last February, nakapahigayon ta og Transgender Convention. So ginganlan nako siya og Transpire Davao. So nakacenter siya sa 4 keynote topics. First kay SOGI SE education, HIV awareness, gender-affirming hormone therapy, ug ang last kay ang legal remedies of trans rights na available sa ato ang mga transgender individuals diri sa Davao. And I'm so happy nga successful siya with the help of course, City Mayor's Office and City Tourism Operations Office. And with that, I can say nga na-fulfill lang ako ang advocacy. And it doesn't end there when my reign ends, no? Kay magpabilin ko nga mo serbisyo alang sa ato ang mga kaigsuunan nga LGBTQIA+ community diri sa Davao. Yes, so Rian, unsa man ang imong mga nakatunan sulod sa isa ka tuig sa imong reign? Yeah, as someone nga fully immersed jud sa mga different LGBT organizations sa Davao, ilabi na sa mga different transgender communities, no, na-experience na ko first hand ug ako pong nahalubilo first hand ang ilang mga problema o ginasagubang everyday, no. And with that, it is truly a must na we need to advocate for these causes. And mo na ako ang na-learn nga dapat gyud na i-advocate nato ang mga causes o mga advocacies nga makapalig-on sa ato ang mga rainbow community diri sa Davao, ilabi na ang healthy transitioning og ang nagataas na cases sa HIV. Yes, so nasa tong likod ang mga official candidates sa Reyna ng Davao. Unsa man imong mahatag nga advice sa musunod nga mga Reyna? One advice that I can give sa ato mga aspirants this year, no, nga ang Reyna ng Davao, dili siya title lang, no? More than that, it is a responsibility, Diyos. So you carry with you the rainbow community of Davao. And akong advice lang sa ilang, unta ma-implementar nila ang ilang advocacy, no? Because it makes the rainbow community of Davao more empowered, more recognized, and labaw sa tanan, mas seen and heard there sa Davao City. Okay, so Rian, unsa man ang imong plano after sa Reyna ng Davao? Actually, Jel, sa June 20, mao ang coronation sa Reyna ng Davao 2025. Tapos pagka June 21, kay graduation na ako, no? So right after na ako mag-graduate, mag-proceed ko immediately sa ako ang next na degree or course, which is ang law. Wow, so congratulations sa daan, Rian, no? So, nabakay gusto na mga mensahe, pasalamatan ng mga tao sa tubok ni mo rin sa Reyna ng Davao? Actually, message of gratitude gud ako mahatag karong buntagan, no. Unang-una sa tanan, akong dakong pagpasalamat gud sa akong pamilya nga since day one nagasuporta sa ako ug up until now nga pahumani na ako ang term as Reyna ng Davao. And also to my friends, my makeup artists, my mentors, my designers, sa tanan nga nitabang sa ako ang ring, daghan kayong salamat. Of course kay Papa God, no, kay mo'y naghatag sa ako og strengths ug nakaparealize ako ang imong weaknesses, mao pud ang imong strength. Tapos ang City Tourism Operations Office sa pagpangga o pag-welcome sa mua. And of course, ang akong dakong pagpasalamat sa City Government of Davao, no? Kay sa ilang paghatag og higayon sa mua sa plataporma nga Reyna ng Davao 2025. Daghan kaayong salamat. Okay, daghang salamat Rian o good luck sa imuha. Mubalik pa ang Madayaw Davao. Madayaw!
Davaoenos, mas gipadali sa Davao City LGU ang proseso sa pagpadangat sa inyong mga concern ngadto sa Davao City Reports. Kini pinaagi sa Davao City Reports app. I-type lang sa inyong cellphone o laptop browser ang reports.davaocity.gov.ph. Pag-register gamit ang imong email, full name, cellphone number ug address. Gikinahanglan i-click ang link nga ma-send sa imong email ug i-type sa app ang one-time password o OTP nga ma-send sa imong number kini aron ma-verify ang imong account. Kung verified na, pwede nang mag-send o report. I-fill out lang sa box ang subject ug ang kompletong detalye sa imong ipadangat na concern. I-type ang location sa imong gi-report o pwedeng i-click ang pinpoint aron mugawas ang mapa. Click next step ug save aron mugawas ang transaction number ug kini mo ay gamiton sa pag-track sa proseso sa imong concern. Hulata ang email sulod sa tulong at sa 7 ka adlaw aron matagaan ka og update bahin sa imong report. Alang sa mas paspas nga pag-aksyon sa imong mga concern, hinumdumi, ipaagi sa Davao City Reports app. Mag 5S kontra dengue. Kung walay lamok, walay dengue. Search and destroy breeding sites. Susihon, pangitaon o gubo ng mga posibleng kapuyan sa lamok, sama sa botelya, ligid, paso, lata, basurahan, drums o uban pang mga butang nga mapunduhan og tubig. Seek early consultation. Sayo magpakonsulta sa pinakaduol nga health center o ospital kung kita na ay ginabati nga sintomas sama sa kalintura sulod sa 3 ka adlaw, rashes o sakit sa ulo. Secure self-protection. Siguraduhon ang pagprotekta sa pamilya o kaugalingon pamaagi sa paggamit og insect repellent o moskitero o mosquito net o sa pagsuot og long sleeves. Support indoor and outdoor spraying in high-risk areas only. Atong suportahan ang ginahimong pamaagi sa gobyerno sama sa fogging o spraying kung ang isa ka lugar kay adunay taas nga kaso aron malikay sa sakit nga dala sa lamok. Sustain hydration. Kanunayon ang pag-inom og oral rehydrating salts ug tubig kung kita na ay ginabati nga simptomas sa sakit nga dengue. Aron mas mapalambo pa ang paghatag og serbisyo publiko sa lokal nga panggamanan ngadto sa katawhan, gimugna ang Davao City Contact Center. Pinaagi sa Davao City Contact Center kon DCCC, mas paspas nga makakaordina ang mga Davaoenyo sa ilang mga concern ug uban pang mga pangutana bahin sa Davao City LGU sulod sa 24 oras. Alang sa mga buot magpadangat sa ilang concern, pwedeng mutawag sa DCCC sa telephone number nga 082-235-9999. Aduna sab kini 8 ka mga mobile numbers nga naka-flash sa inyong screen nga mamahimo ninyong tawagan. Sadya nga gipahigayon ang Mayo Dance Sports Fest sa Davao City Hall. Aton sayron kung kinsa ang mga midaog sa report ni Potpot Maranyon. Malampusong gipahigayon sa City Government of Davao pinaagi sa Human Resource and Management Office kon HRMO ang Mayo Dance Sports Fest sa City Hall. Din gipakita sa mga partisipante ang ilang kahanas sa pagsayaw pinaagi sa rumba, cha-cha ug jive. Ang mga aktibidad kabahin sa Employee Wellness and Engagement Program sa HRMO nga gatumong sa pagpalambo sa panglawas, team spirit ug camaraderie. Nasakmit sa Office of the City Building Official ang kampyonato diin sila nakadawat og 10,000 pesos.
pesos. 8,000 pesos ang second place nga nasakmit sa sangguniang panglungsod. Samtang third place ang City Administrator's Office nga nakadawat og 6,000 pesos. Gipasalamatan sab sa mga empleyado nga maoy nahimong partisipante ang city government sa pagpasiugda sa maong aktibidad alang kanila. Then thankful pud kayo ko kay natagaan og opportunity to showcase our talents. Even if kanang busy sa mga trabaho, gitagaan nag-organize sila ingan nga event for us to be able to showcase our talents, kanya-kanyang talents. Thankful mi ma'am kay sa kadagandagan og mga bulaton na mo every single day napud mi kanya-kanyang mga designated nga mga trabaho. So somehow nalakad na mo siya and murag thankful pud mi nga na mga activities. Maka-happy siya no because despite sa hectic schedule na mo, gitagaan jud higayon sa taga-HR na mag-anticipate og inani ng mga activities to showcase our talents. Gawas pa ni Ana, usa ka special award for the stunning pair ang nakuha gihapon sa Office of the City Building official participants. Nakadawat sabog 3,000 pesos isip consolation prize ang ubang mga misalmot. Potpot Maranyon, Madeo, Davao. Gipakita sa Department of Public Works and Highways ang update sa proyekto nga maghatag og dakong tabang sa kahuot sa trapiko sa syudad nga mao ang bypass tunnel. Ang detalye sa report ni Simon Abarsolo. Usa ka dakong proyekto ang padayon sa gihapon karon ang konstruksyon sa Davao City Bypass Tunnel Construction Project North Portal. Usa ka dako nga proyekto nga maglangkob og 45.5 kilometer nga bypass road nga magsugod sa Barangay Sirawan, Turil, Davao City ug matapos sa Barangay JP Laurel, Panabo City. Kini nga proyekto gitumong aron mapauswag ang transportasyon ug logistics ug makatabang sa hapsay nga urban development sa Dakbayan ug sa tibuok rehiyon. Now, if we are talking about the tunnel, yung ating binisita, which is the northbound, ang excavation po nito is 100 completed. Last March, nagkaroon po kami ng breakthrough. Both ends, nag-meet na po ito. Napag-meet na namin ng excavation. Now, after meeting the excavation, ongoing po yung mga ibang works, ng pavement, or other components ng tunnel. Ang maong bypass road gidisenyo isip expressway type ug alang himuon lang alang sa mga pribadong sakyanan. Diin kapin 800 ka tawo ang nabansay og nagtrabaho sa konstruksyon sukad sa pagsugod kaniadtong Disyembre 21, 2020. Gibutyag sab sa buhatan nga ang kasagaran nga biyahe nga usa ka oras ug 44 minutos pinaagi sa Maharlika Highway maminusan na ngadto sa 49 minutos pinaagi ani nga proyekto. Sa karon ana sa 60% ang completion rate alang sa maong tunnel. Busa nakita sa buhatan nga usa kini sa dakong sulbad alang sa bugat nga trapiko dinhi sa atong syudad. Lakip sa proyekto ang pagtukod sa unang nga twin tube tunnel sa nasod usa ka makabag-o nga solusyon sa trapiko ug transportasyon. Gipasalig usab sa mga eksperto nga luwas ang tunnel batok sa mga kalamidad sama sa linog tungod kay wala kini natukod duol sa mga fault line sa syudad. Ang DCBCP gibahin ngadto sa unom ka contract packages aron mas paspas ug epesyente ang pagpatuman ni ini. Gitakda nga matapos ang proyekto sa tuig 2028. Para sa Madeo Davao, ako si Simon Abarsolo. Atong sayron ang istorya sa pagpaningkamot sa syudad pinaagi sa Senro nga ang mga plastic election campaign paraphernalia nga nahimo ng basura apan napuslan pa. Ang istorya ihatod ni Potpot Maranyon. Dili ikalimod ang padayong pag-uswag sa atong nasod. Apan luyo ni ining kalambuan, dili sab nato malikayan ang pagdaghan sab sa mga basura ilabi na sa mga plastic nga adunay dakong kontribusyon nga mamahimong makadaot sa atong kadagatan ug atong kinaiyahan. Sa bag-ohay lang na human nga pagpiniliay, ubay-ubay nga mga campaign materials ang mahimo ng basura. Apan natong tan-awon ang pagpaningkamot sa City Environment and Natural Resources kauban ng usa ka pribado nga ahensya nga ang basura ato pang mapuslan.
Ubay-ubay nga mga campaign materials ang nahipo sa City Environment and Natural Resources sa atong dakbayan. Matud pa ni Engineer Lacandiwa Orculio, ang labaw sa Environmental Waste and Management Division sa Senro, 17 ka mga load sa truck ang nahakot sa ilang buhatan nga mga plastic campaign materials atol sa ilang operation baklas. Ug tungod nagpagula ang lokal nga panggamhanan og Executive Order No. 6 Series of 2025, diin subling ginadili ang paglabay sa mga campaign materials sa mga garbage bins o collection points ug kinahanglan kini nga i-recycle ug dadon sa mga recycling facility. We have to understand na katong mga collection materials, even tarpaulins, they are made out of plastics, no? So, ingon magutag plastic, they are sourced from fossil fuels, petroleum to be exact, and they are considered non-renewable resource. We know nga ang katong mga kini ng mga resources nag-deplete siya, no? So, nang kinalagi na po siya ma-recycle. Ang Envirotech Winder Recycling Company nga usa ka upcycling company nga nagabuhat og mga lingkuranan sa eskwelahan ug lain pang kagamitan sa balay nga gama sa plastic waste ug ang Turil Kalambuan Women's Association, usa ka asosasyon nga nagagamit og plastic alang sa pag-recycle ngadto sa mga bag ug pitaka. Ang nahimong partner sa Senro kinsa voluntaryo nilang gidawat ang mga campaign paraphernalia. Sa pagbisita sa Madeo Davao team sa Envirotech Winder Recycling Company, saktong ginagiling sa ilang shredder o crusher aron mapino ang mga nakolekta sa Senro nga mga plastic campaign paraphernalia. Iproseso kini aron mahimo nga mga lingkuranan sa mga tunghaan. Human kini nga mapino, dayon kining tunawon sa melting machine. Hulmahon dayon sa molder sa formang kinahanglan ug isulod sa molding machine aron kini molig-on. Matud pa ni Marcy Espinosa, Assistant Plant Manager sa Envirotech, 17 ka kilo sa basura nga plastic ang kinahanglan aron makahimo og usa ka lingkuranan nga mudugay ug sobra pa sa napulo ka tuig. Dili sa mubabaw sa usa ka tonelada nga plastic waste ang mosulod sa iling pasilidad matag adlaw. Gawas ni Ana, klase-klase pa nga mga gamit sa balay ang ilang ginabuhat. Aduna sab skateboard, floor tiles, floor bricks, flower pot ug uban pa. Ug kanatanan, gama sa mga plastic waste nga ginahatod kanila dili lang sa Davao City ingon man sa mga kasikbit nga mga lugar. Reuse your refuse in Manila. So, sa lahat ng mga plastics, imbis na mapunta sila sa mga dump sites, imbis na mapunta sila sa kung saan-saan, we turn them into products naman. So, this is where the magic happens. Ito po yung from your refuse, yung mga basura, yung mga tinatapon lang natin, everyday plastic, basta may plastic. So, ginagawa po namin products for sustainability, for our environment. Ang ilang advokasya, dili lang makatabang sa pagpunhod sa basura, makatabang sab sa katawhan sa paghatab sa ilang panginabuhian. Ang susamang pasilidad, lalo sa bilang nga itukod sa parte sa Luzon o Visayas. Yung mga plastics natin, yung isang itapon, at least dito nare-recycle siya. So, hindi siya nagbabara sa mga kanal natin, mga immoral natin, yung mga sewerage natin. So, it's much better na donate nyo na lang. Just come over, donate. Just maybe support our products also. We make furnitures and everything. So if you want, you can buy from us, or you can donate the plastics just to be more environmental. Dinhi sa Davao City, aron magkunhod ang volume sa basura, nagpadayon ang Senro sa pagpakusog sa Davao City Solid Waste Management Ordinance ug sa Republic Act 9003 nga nagmando nga ang mga recyclable nga mga materyales dapat dalahon sa mga junk shop. Padayon ginadasig sa buhatan ang mga barangay sa paggamit sa ilang mga Material Recovery Facility kon MRF o Material Recovery System kon MRS ug ang mga pasilidad sa composting aron mas epektibo ang pagdumala sa basura. Isa sab sa mga lakang nga ginabuhat sa ilang buhatan mao ang perk survey sa mga junk shop aron masayran kung unsang klase sa mga materyales ang ilang ginadawat. Pinaagi niini kung adunay mangutana sa ilang opisina, dali kini nilang ma-refer ngadto sa saktong junk shop. Hindi man buong effort sa solid waste is not a responsibility of the city alone, but it's a shared responsibility with the barangays, with every citizen. So with that, hangyo gyapon sa mga
katawhan na tabangan sa pagmanis ng basura. Sa dili paglabay basura sa bisan asa kasi kana lang pinaka-basic. So ako na kinagtabang po maintain ang kalibyo sa syudad. Ito yung panindigan ang ato ang pagkadabawin yung disiplinado. I believe kaya mo gina sa taga-Davao. Pag-awhag sa buhatan, nga kitang tanan, mutabang sa solid waste management pinaagi sa pag-practice sa reduce, reuse ug recycle sa ilang mga basura. Aron dili tanang basura, ilabi na ang mga single-use plastic, mopadulong sa sanitary landfill. Matag plastic nga atong ilabay, kadaot ang dala ni inis sa atong kinaiyahan. Apan kung kita magtinabangay og magpabiling disiplinado nga pinaagi sa pag-recycle, kita mahimong kabahin sa kausaban og kini dili lang buluhaton. Usa kini ka pakigbisog alang sa kinabuhi ug sa umaabot tungod ang kausaban magsugod kanatong tanan. Sama sa panultihon, dili kini mahimong basura kung kini mapuslan pa. Potpot Maranyon, Madeo, Davao. Garbo sa dakbayan sa Davao nga naangkon sa syudad pinaagi sa Ateneo de Davao Senior High School ang kampyonate sa basketball sa Palarong Pambansa 2025. Aniya ang report. Garbo karon sa syudad, human nakabot sa Davao Eagles basketball team ang ilang kauna-unahang palarong pambansa basketball championship title. Human mapildi ang kanunayong kampyon ng Western Visayas sa score nga 67-51 sa championship game ato sa baguhay lang nga palarong pambansa 2025 sa Lawag, Ilocos Norte. Kini ang unang higayon ng midaog og basketball championship ang Davao Region. Sukad pag-apil sa palaro diin, malipayon sab kining gisaulog sa mga Davaoenyo ang kadaugan nga giila isip usa ka milestone ug garbo sa rehiyon. Nasa taas kami ngayon, so always stay humble kasi doon kami nag-grow, doon kami gumagaling. Basta lang at the same time yung preparation namin for the ASEAN School Games is mas doblehin namin yung hard work namin sa practice. Ato sa weekly session sa 20th Davao City Council kaniadtong Martes, gipasidunggan kini sa syudad ug kanunay nagpaabot og mensahe sa kanunay nga suporta nga ihatag kanila, ilabi na nga garbo nilang irepresenta ang nasod sa international stage. Gipasalig sa syudad nga hatagan kini og igong suportang pinasala ngadto sa mga batang atleta. Ang team giilang kusgan sa depensa og paspas sa fast break plays nga nakapaubos sa score sa ilang kontra. Din sumala pa ni Rene Clerd ang Butter Bonilla. Giila isip finals MVP nga gidaog ang ilang duwa, pinaagi sa agresibong depensa ug epektibong teamwork. Nung tinangal yung ginanap yung recognition, hindi ko akalain na ako pala yung finals MVP. I'm feeling happy and blessed na ako pala ang finals MVP. And hindi lang as an MVP, hindi lang ito para sa akin, para din sa mga team ko, coaches, at sa mga parents, especially sa aking parents ko. Human silang kadaugan na nagprepara na karon ang Davao Eagles aron mapresenta ang Pilipinas sa maabot nga ASEAN International Basketball Tournament karong Oktubre 2025. Diin gilauman nga makahatag usab kini og dungog sa syudad. Padayon ang ensayo og preparasyon sa team samtang nagpaabot sa lineup confirmation og schedule sa tournament. Para sa Maneo Davao, ako si Simon Abarsolo. Davaoenyos, una kita manamilit atong pasalamatan na atong guest host karong butaga, patnubay ng Davao 2025, Angel Alicaba. Daghang salamat na. Okay. O syempre, pasalamatan nato itong mahawod nga mga hatag o pa-premyo karong butaga, Gwen, Rian, and Dico. Hi, good morning again. So salamat kayo sa opportunity, Madayao Davao, for having us. Daghang salamat, Madayao Davao. Daghang salamat, Madayao Davao, for having us. Reyna ng Davao 2024 for the chance of a lifetime. Yes. So, Kuyugi, gihapon mi ninyo mga hatag o pa-premyo next week, ha? Hoy, ganahan mi anak, ma'am. Basta andam silang musalo, ato ihatag sa
nila ang mga premyo. Alright, si Angel, basin na kay gusto pasalamatan o i-greet? Gusto lang na ako magpasalamat po sa Madayaw Davao kay nihangyo jud ko sa ilaha nga mo try ko og kanang live hosting. Wow. Ihatag jud nila ang chance. Balik pa ha? Pohon. Kaya ikaw nang puli daw. Medyo nakulbaan ba ako, ma'am? Ay, wala na halata. Anyway, so manamilit na ta Davaoenos, be updated. Sa tanong mga mahinungdan na impormasyon gikan sa City Government of Davao, i-follow ang Facebook page sa Madayaw Davao Ingon Man Paminaw sa 87.5 Davao City Disaster Radio. At ang ikanunay ang mga balita o impormasyon matag simana live via Facebook page, YouTube o TikTok account sa Madayaw Davao. Ug mao kato ang naglangkob sa Madayaw Davao karong adlaw. Davaoenos, ayaw kalimti musunod kita kanunay sa tanang balaod ug pulisa sa atong panggamhanan. Timani kanunay basta Davaoenyo disiplinado. Hangtod sa sunod higayon ako si Sheila Vergara Rubio, Angel Alicaba, Rian Calza, Pico Morano, and Gwen Darvin. Madayaw Davao! Madayaw, Madayaw, Davao. Madayaw, 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 Davao. Madayaw, 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 Davao. Madayaw, Madayaw, Davao. Madayaw, 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 Davao. Madayaw, 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 Davao. Madayaw, 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 Davao. Madayaw, Madayaw, Davao. Kagutom ka talagman kalisod batukan. Amo maon edukasyon kalinaw kina